Alam na po natin yan, Mr. Speaker. Hindi pa lang naman ngayong administrasyon na ito, ng mga nakaraang administrasyon, hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Ibig sabihin, Distinguished Speaker, nung ikaw ay naging Senior Deputy Minority Leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Ang ganito po ang nangyari, nung ako po ay nirekomenda na Senior Deputy Minority Leader ni dating Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa. Well, Hinirap Mr. po ako, excuse me po, Mr. tapusin Speaker, niyo lang I po have ako. the name Senior Deputy Minority Leader. Noong 19th Congress. Well, Paul Mr. Dasa. Paul Nirekomenda Dasa. niya po ako, sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonoy Libanan upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Honorable Patapusin niyo Egay muna ako bago Arice niyo ako ay tanungin. hindi pinili ng minorya? But, Because that is... kaya nga po, patapusin niyo ako para maikwento ko lahat. Pwede? Yeah, but can Kung I pwede lang, kung pwede, pagkatapos pwede niyo akong can I tanungin. have a direct answer, Mr. Speaker? I am directly answering you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question is Honorable- very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Ang Honorable- sinabi ko po, nirekomenda Session ko. suspended. Okay? With that, Mr. Speaker, just to point out, the anti-political dynasty bill is being discussed. At patuloy natin pag-uusapan yon at ipaglalaban natin yon. Let us not accuse any sponsor of saying nagpapataba tayo ng mga dinastiya. And let us not accuse the majority of meddling with the election of the minority because that is your concern and that is something that should be addressed by the minority. Do not drag us into the problem of your election of officers. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat, distinguished colleague. Mr. Speaker, may I respond? Honorable Arice is now recognized. Yes, Mr. I am not accusing the majority. I'm accusing the majority leader. Because he called me at his office. I was accompanied by the minority leader. At tinanong niya ako, mismo, bakit ako nagsalita ng ganon? 65 years old na ako. 30 lang yung nagtatanong sa akin. Hindi na ako nirespeto. Tinatanong, bakit ko sinabi yung mga sinabi ko? Wala na ba akong karapatang magsalita bilang miyembro ng minorya? Madalas akong sabihan, ni minority, Nonoy Libanan, pwede niyong tanungin. Tumatawag sa akin, si Sandro, nagre-reklamo sa mga salita mo. At kahapon, kinausap niya ako. Sabi niya, Egay, hindi ko na kaya ang pressure ng itaas. Kaya sabi ko, okay lang, para wala ka na rin problema. At sinasabi ko, kinararangal ko na ang papalit sa akin ay kasama ko sa Liberal Party. At mali rin po yung sinabi nyo na pinagdidebatihan pa sa technical working group. Tapos na po. Approved na sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at ito ay dadali na po sa plenaryo for plenary debates. Kaya po, bakit ko po nasabing bundat? Simple lang po. Ang proposal po, isa sa national, isang governor, pwede. Kung ilang distrito, bawat distrito, pwedeng isa magkakamag-anak. City mayor, kung 7 sa isang sa isang probinsya, pwede 7 magkakamag-anak na mayor. Kung ilan ang munisipyo, kung 20 magkakamag-anak na mayor. Kung 100 ang barangay captain, 100 barangay captain na magkakaanak, pwede. Yan po ay travesty of the Constitution. And meron pong karapatan ang mga mamamayan na magalit sa ganitong uri ng proposal na inaprubahan na ng Committee on Suffrage and Electoral Reform. Salamat po. Yeah, thank